Okay, it's been a long time na hindi ako nakapag-vlog. By the way, you are in Dexter Panganibang Video Vlog. Nagsishare ako dito ng mga different experience ko about investing or different journey ko sa pag-i-invest. So ngayon, sasabihin ko lang sa inyo na katulad ng mga plan na basta nasasabi ko sa inyo on my previous vlogs na kumuha ako ng condo for Airbnb. At natapos na yon ng ginagawa na namin ngayon yung Airbnb na yon at inaayos na namin yung aming condominium na yon. And God willing, siguro by next month okay na siya. At marami rin ako natutunan sa paggawa nitong Airbnb na ito. Una, natutunan ko kung paano ako mag-loan sa bangko, even I am an OFW. Pangalawa, natutunan ko paano mag-manage ng isang project na ganito, even I am in Saudi Arabia at yung minamanage kong trabaho or yung minamanage kong condo ay nasa bansang Pilipinas. So madali ba yon? Definitely hindi siya madali. And thinking na wala naman akong napag-uutusan doon na talagang mga specific na person kundi yung aking mga anak na available sila kapag weekdays at may mga araw lang na silang available. So I have to manage the condominium project na to sa pamamagitan ng nung availability ng mga anak ko at yung availability ng aking asawa before sila bumalik dito sa Saudi Arabia. So, hindi siya naging madali at I would say na marami ako natutunan sa pagmamanage na ito. Marami ako natutunan sa paggawa nitong condominium na ito for Airbnb, and masasabi ko by next time na pumunta kami doon or gumawa kami ng panibagong Airbnb project ay siguradong mas marami na akong alam at mas marami na akong gagawin. Very important that you'll be able to know your budget, of course. Kasi kapag hindi mo na-set yung budget mo, everything is, marami kang pwedeng gawin. I mean, pag hindi mo na-set yung budget mo without you checking it out, ay madalas mangyayari, lolobo yung budget mo. I mean, pag hindi mo siya na-set, na ito lang, hanggang dito lang, kasi along the way, marami kang makikitang magandang pwedeng bilhin, gusto mo siyang i-add up dun sa condo mo, hindi mo napapansin, yung budget mo nag-over na. So, kailangan lagi mong papansikin and lagi mong checkin yung budget mo. Of course, yung hindi lang naman materials yan, meron niyang budget for construction, may budget yan para doon sa mga inuutusan mo, may budget yan para sa iyong mga handyman. Maraming budget na dapat i-consider sa pagtatayo ng isang condominium for Airbnb. Hindi ko pa nga na ipapasok sa Airbnb, so hindi ko pa alam kung anong magiging kita nito pagdating sa Airbnb. At hindi pa siya tapos, up until now, hindi pa siya tapos. But God willing, by next video na ipanonood ko sa inyo, maaring tapos na yung aming condo at pwede ko na itong ipakita sa inyo. But now, ay nagbabayad na ako ng loan ko sa aking mortgage at I plan to pay this out as soon as possible. Kasi alam po mataas yung rate ngayon, nasa 6.75 ko siya nakakuha, fixed for 3 years. So hindi ko alam after 3 years magkano na siya, because I have heard this time is nasa 9 point something na ang tubo ng isang loan. So yan, kailangan nating maayos yan. Ano po? At saka I've been contacting now different yung mga pwede maglinis sa unit ko. Kapag mag-check out ay kailangan linisin yon, at saka ngayon ay yan ang aking mga coordination. But good to say na yung aking parking ay gumagana na at pwede nang paupahan. Imagine mo yung parking ko, bumili ako ng parking, nagbabayad ako ng monthly, at ngayon napapaupahan ko na. Imagine mo, mas malaki pa yung, mas mabilis pa siyang kumita kaysa sa condo. But God is good kasi nag-start na siyang magkumita, nagkakaroon na siya ng income. I could not say that it is a passive income kasi kailangan kong maggawa ng something. I am the one also managing the parking. Ako rin yung nagpo-post doon sa mga social media na kung saan ipinakikita namin kapag meron akong availability, and they are paying me through GCash and BDO. So, mayroon din ako mga bank sa Pilipinas na kung saan sila nagbabayad. So, madali lang naman. Ang importante lang ay may permit sila, at para sila ay makagamit ng condo ko, I have to ask the administration para sila ay mabigyan ng rights na magamit yung condo ko for few days. So may nakapag-rent na sa akin ng 1 week, may nakapag-rent sa akin 2 days. Actually, I have already done, I think, 3 na yung akin naging customer sa parking. And God willing, pagdating ng condo ko ay magiging maganda ito. May mga restrictions lang ngayon sa condo, hindi ko alam kung mag-a-apply to sa akin. Malalaman ko yan pagka ni-ready ko na yung condo ko for Airbnb. Sabi nila,
kapag ka daw nag-Airbnb ka, kailangan ng meron ng BIR yung iyong unit. I mean, kailangan legal na yung iyong unit for rental. So, kailangan mo siyang i-apply for DTI or maybe for SEC. So, hindi ko pa alam to. Ipapaalam ko sa inyo to sa aking next video. At currently, yung aking loan ay okay naman siya. At so far, is so good. Nakakabayad naman ako ng loan at saka okay naman yung cash flow, no? So yan yung mga dapat mo kasing hapaghandaan kapag bibili ka ng condo for Airbnb. Sisiguraduhin mo na yung kaya mo siyang bayaran. Kahit na walang mupa sa'yo, kaya mong bayaran. Kasi kapag ka walang mupa, paano naman? But of course, lagi mong target, kailangan yung lahat ng expenses mo, kailangan mas maganda o mas malaki yung kikitain ng unit mo kaysa doon sa mga expenses mo on a monthly basis. Para sa ganon, masasabing nagka-cash flow ka, nagkakaroon ka ng additional cash in sa iyong pocket. Hindi lang yung puro palabas kung hindi nagkakaroon ng cash in. Siguro sa parking ko medyo mangyayari yon kasi nga kumikita na siya ngayon. Sana nangyari yun at maging okay. Pero kagandahan naman ito, habang nababayaran ko yung parking ko on a monthly basis at nakukuha ko sa rental ng parking ko on a monthly basis, ang nangyayari naman yon, time will come that this particular parking will be mine. So, papasok na yun sa family namin. So, ibig sabihin, if I plan to sell it out, ibig sabihin, kikita na kami. Di ba? So, maganda rin yon. Hindi ganun kadali ang pag-Airbnb, hindi ganun kadali ang paggagawa ng unit na for Airbnb. So, hindi siya ganun kadali. No? Minsan, mamimili ka, magde-decide ka. So, better. Actually, isa rin sa plano ko in the near future is to make this one of our business. I mean, maybe I could be a property manager. No? Kahit na malayo ako sa Pilipinas, I could be a property manager. Siguro, kailangan ko lang magkaroon ng mga tao sa Pilipinas in order for me to be able to handle these things. Or, pag umuwi na ako ng Pilipinas at mag-for good na ako, at least meron akong isang business na po pwede kong gawin. Ano po? Meron ako isang business na alam ko kung paano gawin, na po pwede ko siyang i-manage. Kasi nalaman ko siya from the start. Hindi ko basta ibinigay ito sa kung sino man para mag-manage ng unit ko at siya na lang gumawa. I am the one with my family. Kami yung gumawa, kami yung bumibili, kami yung nagmamanage. So nalaman ko na hindi pala ganun basta-basta yung Airbnb. No? Kailangan pala niyan, halimbawa, I would give you an example. Hindi, kung ine-expect mong guest is 4, hindi ka bibili ng 4 lang na towel. Kasi i-anticipate mo na kapag umalis yung 4 na guest mo, may susunod na guest. So kailangan meron kang 8 sets. Meron kang 8 pieces na towel kung maximum 4. At kung tansya mo, hindi pa niya kayang labhan yun, with that particular span of time, siguro kailangan mo magkaroon ng 12 towels, di ba? So, it doesn't come to my mind na nag-uumpisa ako dito na ganun pala yun. Kailangan duplicate, kailangan dalawa. Pag bibili ka ng duvet, kailangan dalawang set. Kung bibili ka ng kukumot na para sa gagamitin lang, kailangan 2 set din. So, everything will be 2 sets so that whenever somebody check out, may malilinis ka at may maggagawa. So, something like that. Marami akong pwedeng i-share sa mga natutunan ko along our journey dun sa paggawa namin ng Airbnb nito. I am excited to tell you all about these things sa mga susunod kong vlog. Makikita nyo na naman ako, active na naman ako sa pag-vlog. Active na naman ako sa paggawa ng video. Hindi lang siguro dito patungkol sa Airbnb, may mga iba pa akong pwedeng i-share sa inyo. At God willing, ito ay makatulong sa atin sa paghahanap nyo ng mga impormasyon. Again, I am Dexter Panganiban and you are now in Dexter Panganiban Video Vlog. This is my raw vlog. God bless you all.